Ayaw na din bang gumana ng dryer ng washing machine nyo? Tara, panuorin nyo ito. Magandang araw mga Lodi. So for today's video, tinawag nga pala ako ni Mrs. at sinabi sa akin na hindi daw gumagana ang dryer. Kaya to the rescue na naman si ako. Nang tingnan ko naman ito ay nakasaksak na maayos, nakalapat ang door at gumagana ang timer. Ano kaya naging problema? Kaya samahan niyo ako in troubleshoot ito. At sa part na ito ay agad ko nga binaklas para makita ko na ang loob ng washing machine. At after ko nga mabuksan ang likod nito ay agad ko na sinilip ang mga wirings nito. At nang makita ko ang wirings nito at nang ma-check ay buo naman. Naka-encounter kasi ako dati kaya pala hindi nagana yung washing machine namin dahil may putol na isang wire at yung pala ay nangat-ngat ng daga. At dito nga ay naging suspecha ko na ang sira na mismo ay ang spin motor dryer at napansin ko rin na medyo basa ang spin motor nito. Kaya naisip ko na maaaring busted or shorted na ang mismong spin motor nito. At sa part na ito ay nagsimula na nga akong tanggalin ang pangilalim na tornilyo para magkaroon ako ng access sa mismong spin motor nito. At dito nga ay na-confirm ko na talagang basa ang makina ng spin motor. Kaya agad ko na rin binaklas ang mismong makina nito. At sa part na ito ay makikita nyo na parang kinakalawang na mismong spin motor. Isang indikasyon na ito ay nababasa na ng tubig. Kaya pala nabanggit ni Mrs. na parang minsan nag-ground siya kapag nagda-dryer siya. At para ma-confirm kung sira ba talaga ang spin motor nito ay gumamit tayo ng tester upang ma-check ang resistance ng bawat wire. At unang terminal pa nga lang, which is red at blue, ay wala ng palo ang ating multimeter pero may reading naman sa blue at gray. At ito ay isang confirmation na hindi na talaga gumagana ang motor nito or busted or shorted na talaga. Pasado 9:30 na nga ng umaga at kami ay gumayak na ni Mrs. para bumili ng pyesa ng washing machine. And as usual, habang nagagayak siya ay uuna na ulit tayo sa taas para magpainit ng makina ng ating mga motor. At dahil maulan ay hindi natin magagamit ang aking motor pero ang gagamitin natin ay ang aming tricycle. Kaya ipinato ko na muna dito ang aming mga dala habang nag-aantay ako kay Mrs. At after ng ilang minutong pag-aantay ay dumating na nga si Mrs. Dito ay pinakasiyuan ko siya na itanong kung pwedeng itabi muna yung motor para malabas ang aming tricycle. Ang problema ay tulog ang may-ari at hindi ito magising ng kanyang nanay. Kaya nagpasya na lang kami na ipakita sa inyo ang aming mga lakas para buhatin ang motor at maitabi ito. At after nga lumawit ng aming mga dila ay nakalabas na rin kami. At after 45 minutes na biyahe ay nakarating na rin kami sa bilihan ng pyesa. At dito ay nakilala natin si Kuya Lito na siya nag-assist sa atin para mapalitan ang dala kong pyesa. At syempre dahil hindi naman ako literal na technician, dito ay tinuruan tayo ni Kuya Lito kung paano nga ba ikakabit ang replacement na makina ng spin motor na binili ko. Basta yung isa ang papuntang timer yan, wala na akong gagalawin. Hindi, dapat hindi ito pupunta ng timer. Ito pupunta ng timer. Itong dalawa. Kasi ito, line na lang. Yung blue. Hindi kaya nag-uusap sa kurente. Parang ito yung speed. Ito, kasi pagka ito binaliktad mo, ito nilagay mo dito, may ugong pa yung makina kasi gumagana sa background niya. Na, kasi minsan lang, ang pagtapa ko, pati minapatay na yung naugong pa. Kasi kumakain to, saka yung ito linya ng capacitor. Kaya dapat ito pumunta ng timer. Ito, papunta ng timer, tapos ito ang papunta ng kuryente mismo yung... Ito yung akit pa ito. May kasama pa ito isa. Nakakita mo, tinanggal mo, kung ano yung may kasama pang isa yung pinutol mo. Kung pinutol mo, makakita mo, kung ano yung may kasama pang isa. Ito, wala ka nang gagalawin. Diretso na ito. Shoutout nga pala sa iyo Kuya Lito at salamat na rin sa pagbibigay sa akin ng guide kung paano ko ikakabit ang napili namin spin motor. At nung kami ay makauwi ay kinuha ko na agad yung bago namin biling spin motor para ito ay buuin at ikabit. At sa part na ito ay nagsimula na ako mag-tap ng mga wires based na rin sa tutorial ni Kuya Lito. At after ko masigurong all set na lahat ay tetestingin na natin kung ito nga ba ay gumagana. At hindi tayo nabigo, gumana ang spin motor na aking kinabit. At agad ko na nga binuo ang washing machine para ito ay magamit na. At nang masigurado ko na ikabit ko na ang mga tornilyo until the final piece ay panahon na para i-test ang ating spin dryer kung working nga ba talaga ito. Confirm and working mga Lodi, successful ang ating DIY. Nagustuhan nyo ba ang videos ko? Kung oo, please follow, like, and share.